Meron po tayong guest. Bagaman wala siya rito, pero online po yung kanyang pag-share ng kanyang ah, testimony at karanasan sa kagandahan ng pag-aaral ng Gospel of Christ. Nasabi niya nung una, halos ilang simbahan na yung napuntahan niya. Sabi niya, iba na po pala talaga yung journey ng ating na nararating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, siyempre pero kagaya na sinasabi ni Brother Ray, pwede naman tayong makisama, makijoin sa ibang mga fellowship, lalo na yung sitwasyon niya, naghahanga din siya. Pero ang pinakamahalaga is yung makapag-share din siya ng unti-unti. At ginagawa nga po niya yon. Meron siyang ilang mga pastor na nasisharean ng gospel na appreciate naman at may nakikitang magandang mga katuruan patungkol sa atin. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sana, ito yung magandang mangyari minsan kahit na ang isang kabataan ay mapunta sa ibang bansa, wala na pong masama doon. Pero yung pagpapatuloy mo sa pag-aaral, huwag natin pong pababayaan. At nakita ko po sa kapatid natin ito, so yun po yung nakita ko na talagang siya'y masikap at patuloy ding nagpapahalaga sa ministry ng Word of God. At talaga namang yun ang buhay ng bawat isa. So isa pong karangalan sa atin na patuloy na makadaupalad natin siya, makasama natin siya kahit na siya po ay nasa ibang bansa, online siya po ngayon ay mag-share about sa Gospel of Christ at sa kanyang testimony. Tingnan natin at pakinggan natin ang ating kapatid, si Sister Irene Javier. Hello po sa inyo sa Philippines. Blessed Sunday morning po sa inyo. Saturday night po ngayon dito sa ibang bansa. So, kumusta po kayo? Thank you po, Pastor. Thank you po sa church, sa privilege na to na makapag-share po sa inyo at ma-share po yung gospel at makapagbigay din po ng maiksing testimony. So, for today, ang i-share ko lang po about the gospel is on sa Mark chapter 1, verses 1 to 15. So let us read po. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. So ito po, sa Gospel of Jesus Christ, the Son of God, dito po ini-introduce, sinasabi na yung pagdating ni Jesus Christ. So, he was introduced through John the Baptist. So, to proceed, and there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey, and preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. So dito po ina-explain ni John the Baptist na he baptized people with water, but Jesus Christ baptized with the Holy Ghost or the Holy Spirit. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And then straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. So makita po natin dito na si God, sinasabi niya po na He is pleased with His beloved Son, Jesus Christ. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness, and
He was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with wild beasts, and the angels ministered unto him. Now, after that, John was put in prison to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. So, dito po sa part na to, Jesus came to Galilee and he preached the gospel of the kingdom of God. And he said, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel." So yun po yung good news na noon pa lang, ang pagdating ni Jesus Christ ay shinare na po niya sa mga tao before. And to proceed po about the gospel of Christ, the gospel of Jesus, punta naman po tayo sa Book of Romans, chapter 1, verses 1 to 17. So dito naman po, this book or this part was written by the Apostle Paul. So he says in verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So makita po natin dito na sinasabi ni Apostle Paul that he is a servant of Jesus Christ and he is called to be an apostle, and he was separated to the gospel of God. So itong gospel of God, this was promised before pa during the time of the prophets in the Holy Scriptures or sa Bible. So, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, dito po sa, about sa gospel, ina-emphasize yung resurrection from the dead ni Jesus Christ. So, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, to continue, sabi po ni Paul, "First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making request, if by any means now, at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among the Gentiles." So Paul said, "I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also." So take note of this po. Sabi, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." This is what Paul said. "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." So again, i-emphasize lang po natin dito sa verse na to, sinabi ni Paul na, "I am not ashamed of the gospel of Christ." Bakit? "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, una po sa mga Hudyo, and also to the Greek, or sa Gentiles. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Amen. So, yun po. Sana po clear naman. Clear naman po yung message. So, for the last book, we will read naman po sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 28. So, this is also from
Paul pa rin po. Sabi niya, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received." So tinanggap lang din po ito ni Paul, yung shinare niya sa kanila. "How that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." So lagi pong according sa scriptures yung basehan. "And that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time." So even Paul saw Jesus. "For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Sinasabi po dito ni Paul na hindi siya karapat-dapat na maging apostle because he persecuted the church of God before. "But by the grace of God, I am what I am," said Paul, "and his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." So makita po natin dito na sinasabi ni Paul na hindi yun, yung lahat ng labor niya ay hindi sa sarili niyang gawa, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos na nasa kanya. "Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believed. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain." So dito po, ina-explain kung bakit talagang nangyari yung resurrection. Kasi kung hindi po totoo yung resurrection or pagkabuhay na muli ni Jesus Christ, then yung pinipreach nila ay walang katotohanan. Thus, yung pananampalataya din nila ay walang kabuluhan. "Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not." So, yan, to further explain, sinasabi po na they are false witnesses sa Diyos, kasi sinasabi nga po nila na binuhay ng Diyos muli si Hesus Kristo mula sa kamatayan. So, "For if the dead rise not, then is not Christ raised, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins." So kung hindi nga po nabuhay na muli si Jesus Christ, ibig pong sabihin, yung pananampalataya nila ay walang kabuluhan at sila ay nananatili pa sa kasalanan. "Then they also which are fallen asleep in Christ are perished." So ano na lang po yung nangyari doon sa mga namatay na nananampalataya kay Jesus. "So if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept." So Jesus Christ nga po, nabuhay siyang muli, at siya yung una dun sa mga dun sa mga namatay, siya yung unang nabuhay muli. "For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive." So di ba po, mula nung nagkasala si Adan at si Eva, ang lahat ay ang ending ay death, kamatayan. So since Jesus Christ resurrected, dahil naman po doon, lahat ay pwedeng ma-resurrect in His name as we believe in Him. "But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ's at His coming. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. For he hath put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him." So Jesus already defeated death when he resurrected.
And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Amen. So, yun po. Ito pong mga binasa natin, ilan lang po to dun sa nagpapaliwanag tungkol sa Gospel of Christ, good news, mabuting balita tungkol po kay Jesus Christ. Yung ginawa niyang sacrifice, na nabuhay siya, namatay siya dahil sa bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At huwag po natin kakalimutan na nabuhay siyang muli. No, at dun po tayo merong living hope. Dun po established yung pananampalataya natin. At kagaya po nung sinabi ni Paul, na dahil nga po nabuhay na muli si Jesus Christ, dun po natin mapanghahawakan na tayo rin po ay mabubuhay muli after death, and ngayon po meron tayong victorious life. So for the short testimony po, gusto ko pong magpasalamat unang-una sa Diyos kasi kahit nga po napalayo ako sa inyo, napunta po ako rito sa ibang bansa, hindi po pinababayaan ng Diyos na mahiwalay ako dun sa gospel, dun sa journey na meron po tayo, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaka-importante po kasi talaga na ang focus po natin is yung scriptures, yung pag-aaral ng mga salita ng Diyos kasi yun po yung living word. Yun po yung nagse-strengthen sa atin, yun po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. At saka we are victorious po eh. The more na na-establish yung identity natin na ginawa ni Jesus Christ, yung mula nga po dun sa finished work niya sa cross, dun po mas tumitibay yung faith natin. Tapos dun po tayo mas lumalalim sa pag-ibig ng Diyos. Dun po tayo nagkakaroon ng yearning tsaka eagerness na i-share din sa marami pang tao kahit nasan man po tayo, ano man yung sitwasyon. Kasi hindi po tayo titigil lang dun sa tayo lang yung nakaalam, yung tayo lang yung naka-experience. Tinatanggal po ng Diyos sa atin yung pagiging selfish. Tsaka alam niyo po yun kapag, di ba nga po pag meron lang isang bagay or isang place tayong napuntahan or food na natikman, di ba, kinukwento natin yun sa friends natin, sa family natin, we try this, subukan niyo to, masarap or maganda rito. So how much more yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan po sa atin, yung joy, diba, yung peace na hindi talaga kayang ah, maintindihan ng tao kasi nagmumula lang po yun sa Diyos. So yun po, I'm very blessed na kahit malayo po meron po tayong online, so talagang um, salamat po sa Diyos na nakakasubaybay pa rin po ako sa ating journey. So, I encourage everyone, everybody po, simply by sharing the live or sharing sa messenger po, ganyan, or sa Facebook, tumutulong na rin po tayo na mapalaganap yung gospel. At saka, alam niyo po, nung nandyan ako, ah, syempre po, dahil nandun tayo sa journey, parang hindi ko po nakukumpara kung paano ba yung saan tayo galing. So, nung nandito na po ako, dun ko po na-realize na ano po, malayo na rin po talaga yung narating natin yung sa progressive studying ng salita ng Diyos. At dun ko po mas napahalaga at na-appreciate na iba po talaga kapag malalim na tayo sa salita ng Diyos. Kapag yung focus natin ay yung pag-ibig ng Diyos, iba po siya. Alam po natin na pinatawad tayo, pinagpala na tayo. Hindi po tayo yung para bang kailangan magmakaawa sa Diyos na para i-bless tayo kasi we are already blessed in Christ. So yun po, you're already loved, di ba po? So yun, thankful po ako kasi uh, kahit nga po napunta ako rito, malayo sa inyo dyan, eh, ano po, we still keep in touch, tapos tuloy pa rin po tayo sa journey ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi yun po talaga yung importante. Tsaka, salamat din po kay Lord kasi siya po yung nagli-lead sa akin kung saan ako sunod na pupunta, ano yung next na gagawin. So, yun po. At patuloy po yung pagsuporta kahit na saan man po ako mapunta. Alam ko po na uh,
dahil po sa tulong din ng mga leaders natin sa church, siyempre po guided ng Holy Spirit, nandun po yung paglago and masaya po ako na ah, kahit paano po nakaka-contribute pa rin po, nakakatulong sa church, sa tulong din po ni God yun. So, kung saan man pong aspeto. Maraming maraming salamat po sa inyo, di po kayo nakalimot and thank you so much po at ayun po, God bless everyone, God loves us all po at hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po. Okay, thank you Irene. Kung narinig mo man ako, maraming salamat sa testimony mo at isang challenge din sa bawat isa, lalo na sa mga kabataan. Hindi po masama ang mag-aral, hindi masama ang mag-isip ng magandang kinabukasan, hindi masama ang anumang mga bagay sa pangangailangang pisikal, basta yung una higit sa lahat, yung ating relasyon sa Diyos ay huwag mong pababayaan. Makita natin sa share ni Sister Irene na napaka-importante nung yung maunawaan natin na maunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Yun yung journey ng ating pag-aaral. Yung sabi sa John chapter 15:13, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan ay ang tinutukoy dyan ay ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi ko nga, sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, na nakakaunawa ng nakakaunawa at nakikilala ng nakikilala ang Diyos, pag nakapokus ka sa gospel of Christ, lalo mong malilinang yung dakilang pagmamahal ng Diyos. No? Doon mo makikita yung sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Di ba? Yan po yung first love na dapat huwag mawawala sa mga Kristiyano. Yung unang set ng pag-ibig, iibigin mo ang Diyos, pangalawa, saka mo iibigin ang iyong kapwa na gayon ang iyong sarili. Di ba? So, ang pag-ibig ng Diyos na dumating sa atin is through the gospel of Christ. Yun yung nagpapaunawa. Di ba? Sabi ng Romans 5:8, but God commanded His love toward us. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin while we were yet sinners. Samantalang tayo'y makasalanan pa, ay namatay siya. Bilang ikaw ay na-born again, automatic nagkaroon ka ng dual citizenship, di ba? Meron tayong dalawang pagkatao. Sabi sa Korinto, isang taong panlangit, isang taong panlupa. Kasi nabuhay na mag-uli yung ating espiritu na dating patay. Di ba? Dati patay ang espiritu ng tao, kaya you must be born again. Kailangan isilang kayong muli kasi ang una nating pagkatao, yung kapanganakan sa laman. From Adam, binigyan tayo ng kaluluwang may kamatayan, pero yung ating nung ating tinanggap si Jesus, nung ating naintindihan ng gospel, isinilang tayong muli. 1 Corinthians 4:15, I have begotten you through the gospel. So sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ito yon, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal. Ito yung gospel. Yan. Yan ang sakdal na pag-ibig. Diba? I have begotten you through the gospel. Kaya isinilang kang muli, nung tayo ay na-born again, kapag naintindihan mo na ikaw ay na-born again, nagkaroon ka ng dalawang pagkatao. Yung given na itong kapanganakan sa flesh, ito po yung sa flesh. Ito yung sa spirit. Ang ipinanganak sa laman, ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. At sa pag-aaral natin, pag ikaw ay isinilang na muli dito, kinakailangan mag-grow ka sa knowledge. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan. Kailangan daw tayo ay lumago dito. Ito yung biyaya ng Diyos. Di ba? Yung knowledge, yung tayo nag-aaral,
through the Spirit, through the Word of Christ, lalago ka sa pag-ibig ng Diyos. Makikilala mo ang Diyos. Pinag-aralan natin yung ano ba yung nire-represent ng name. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, di ba? Ano ba nire-represent nun? Yung makilala natin ang Diyos. At ang word na knowing or know ay hindi yung kilala mo lang ang pangalan. No, ang ibig sabihin nung makilala is intimate word. Yung word na know, you must know the truth and the truth will set us free. Grow in the knowledge. Ba? Yun po ay malalim na pagkakilala. Yung makilala mo ang isang tao first time, ipinakilala ang pangalan, inintroduce ang pangalan, yun po ay pasimula lamang ng pagkakilala. Pero kung ikaw ay nagkaroon ng relasyon bilang magkaibigan, kapartner sa business, sa anumang aspeto ng relasyon sa buhay sa lupang ito, sa magkaibigan, sa magulang, sa ina, sa anak, sa mag-asawa, sa magkapatid, as time goes on ay nagiging malalim yung pagkakilala. Sa Diyos, yung grow in the knowledge of grace is malalim po yun. Hindi po yun mababaw na pagkakilala. Kaya yung sinasabi ng ating pinag-aralan na Ephesians chapter 3, malalaman ninyo ang luwang, ang lalim, ang lawak, ang hindi masayod na pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing hindi masayod, hindi basta mauunawaan ng pag-iisip ng tao. Pero dahil ang Holy Spirit ay ipinagkaloob sa atin, di ba? Nung timanggap tayo, sabi ng Ephesians 1:13, di ba? Yung sealed with that Holy Spirit of promise. Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala, pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng katotohanan, word of truth. Ano yung word of truth? Word of truth, ang salita ng katotohanan, the gospel of your salvation. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Diyan tayo naligtas. Tandaan niyo, diyan tayo naligtas. Na pagkatapos ay inyong sinampalatayanan, ano nangyayari? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Diyan ka na born again. Diyan tayo na born in the Spirit. So maselan, di ba? Kaya sabi ko nga, sinabing maselan, kailangan maliwanag sa iyo yung gospel. Tingnan niyo, 2 Corinthians 4:3, for if our gospel be hid, kung ang ebanghelyo ay natatalakbungan, it is hid to them that are lost. Natatalakbungan lang ito, hindi ito malinaw sa isang naliligaw. Kaya kailangan, sa isang mananampalataya na tunay na born again, kailangan maliwanag sa kanya ang ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo, yan yung word of truth, at ang sabi nga ni Sister Irene sa Romans 1:16, yan din yung power. Diba? Kaya sabi ni Paul, hindi kong ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kahit na maraming pagsubok, kahit na maraming tao nagalit sa kanya, lumayo sa kanya, kasi hindi yun katanggap-tanggap in their time. Di ba? Pero niyakap niya, hindi yung tao. Hindi yung relasyon niya sa tao. Okay? Marami siyang kaibigan, marami siyang kakilala. Nung bandang huli sa Timothy, iniwan siya. Halos nag-iisa siya. Pero sabi niya, pero hindi ako iniwan ni Kristo. Di ba? Yun yung dapat na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po masama ang may karelasyon sa buhay sa lupang ito, pero dapat pag maging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, na meron kang dalawang pagkatao, ang mas pinapahalagahan mong ugnayan muna at huwag mong bibitawan na relasyon ay yung relasyon mo sa Diyos. Bakit? Dito po sa Luke chapter 7, tingnan natin, verse 36, at ipinamanik sa kanya ng isa sa mga Pariseo, yan po ay si Simon o Simeon na Pariseo, na kumaing kasalo niya. O, nag-imbita ito sa bahay. Inimbitahan niya si Jesus at siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. Tingnan niyo si Jesus, bagaman maraming kilala siyang mga Pariseo na laban sa kanya, pero andun pa rin yung kanyang pagtitiyaga na yung Pariseo na yon ay nakikisama siya. Inimbitahan siya,
tinanggap niya yung imbitasyon at pumasok siya sa bahay at naupo pa sa dulang. Pag sinabing naupo sa dulang, kakain sila, di ba? 37. At narito, ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. Itong babaeng ito, kilala sa lugar nila na isang babaeng makasalanan. Hindi ko alam kung ito yung babaeng nahuli sa pangangalo niya na pinatawad ni Jesus. Malinaw na ang sabi, itong babaeng ito ay makasalanan na nasa bayan. At nang malaman niyang siya'y nasa dulang, nung nalaman ng babae na naroon si Jesus sa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, nagdala siya ng sisidlang alabastro na puno ng ungwento. Bukod po ito doon sa ating napag-aralan na si Mary na nagbuhos ng ungwento habang nakaupo si Jesus kasama ng mga alagad. Bukod pa po ito. Pero nakakatuwa na yung mga manifestation ng talagang nagmamahal, makikita ninyo, hindi nanghihinayang sa anumang mga mahahalagang bagay para lamang maibigay kay Jesus. Bilang pagpapasalamat, bilang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal. Kaya sabi diyan, nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. 38. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangi. So umiiyak itong babae. At tapos habang binuhos nga niya yung ungwento sa ulo na ni Jesus. Sabi diyan, at pinasimulan niyang dinilig habang umiiyak ng mga luha ng ang kanyang mga paa. So yung daw luha ng babae habang umiiyak, tumutulo doon sa paanan ni Jesus. Can you imagine? No? Nabivisualize niyo ba yung scenario? Nandun si Jesus, nang nabalitaan ng babae, pumasok doon sa bahay, ibinuhos yung ungwento, pagkatapos umiiyak, pagkatapos tumutulo yung kanyang mga luha sa paanan ni Jesus. At ang sabi diyan, at ang mga ito'y kinuskos ng buhok. At habang natuluan ang paa ni Jesus ng mga luha ng babae, kinuskus pa ng buhok niya. Buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang paa ni Jesus at pinapahiran, patuloy pang pinapahiran ng ungwento. Okay? 39. Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili, sa loob-loob ng Pariseo, na sinasabi, ang taong ito, tungkol kay Jesus, kung siya ay isang propeta, kung itong si Jesus ay talagang propeta, ay makikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya ay makasalanan. Sabi nung Pariseo na nag-anyaya kay Jesus, kung talagang itong si Jesus ay propeta, kasi siyempre pag propeta, merong discernment, merong gift ng Holy Spirit, di ba? Na makikilala niya yung babae na makasalanan yun. Dapat hindi siya pumayag na makalapit sa kanya at siya'y hawakan at pinahiran pa yung kanyang paanan ng buhok sa pamamagitan ng pagluha ng kanyang mga mata. Di ba? Kaya sabi ng Pariseo, bakit niya pinayagan? Dapat kung propeta siya, alam niya na yung babaeng yan ay makasalanan. Hindi niya siya dapat pinayagan na makalapit. Kasi maintindihan natin itong Pariseo. Kasi sa kautusan, huwag kang hahawak, huwag kang lalapit sa isang taong marumi. Diba? Diba yung kautusan is very, palaging sa outward, panlabas. Diba? Huwag kang kakain, huwag kang hahawak. Pag ang isang babae ay may bisita, alam niyo na pag may bisita, hindi dapat ang asawa niya lalaki ay tatabi sa kanya or hahawakan siya, magiging marumi din siya. Kasi ang daming mga proseso ng kautusan. Pag nakahawak sa maruming hayop, sa may sakit na hayop, dapat maglilinis ka. Merong mga proseso, merong mga ritual na silang ginagawa sa ilalim ng kautusan. Kaya sabi nung Pariseo, dalubhasa ang Pariseo sa kautusan. Sabi nung Pariseo, dapat hindi siya pumayag na malapitan siya ng babae at mahawakan siya. Tuloy natin. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, ito pala ang pangalan ng Pariseo, si Simon. Simon, ako ay may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Meron daw may pautang. Sabi ni Jesus, isang merong pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isang may utang ng 500 denaryo. At ang isa naman ay 50. Sabi ng 42, nang sila'y walang maibayad, so itong parehong dalawang ito, wala nang kakayanang makabayad.
dapat pala ito si Brother Dado, ito si mangungutang number 1, at si mangungutang number 2. Nung kapwa sila hindi makabayad, ang bait naman ni Brother Dado. Kaya ang sarap utangan yan eh. Kapwa sila. Anong nangyari? Kapwa sila pinatawad. Wow! Grabe naman ang bait talaga. Nang siya walang maibayad at kapwa pinatawad niya, alin sa kanila, ito yung magandang tanong eh, alin sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Alin daw sa dalawang ito ang lalong iibig doon kay Brother Dado? Yung may utang ng mas malaki. Kaya sabi doon sa 43, ang sagot ni Simon, sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki at sinabi niya sa kanya, yun daw ang iibig at magpapasalamat ng malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo o pagkasagot mo. Very easy naman di ba? Common sense. Kung sino yung may malaking utang, yun ang tatanong ng malaking utang na loob doon. Tama? Tama po ba? Diba? Ito maliit lang eh. Nagpapasalamat din ito, pero hindi iba ang papasalamat ng malaki. Kaya sabi ng Panginoon, tama yung sagot mo o yung hatol mo. 44. At paglingon sa babae, ayan na, itinuro na yung babae. Sinabi niya kay Simon, nakita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Dadapwat, dinilig niya ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok ang aking mga paa. 45. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapot siya, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Okay? 46. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapot pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. So comparison nung dalawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad sa kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapot sa pinatatawad ng kaunti, kakaunti ang pag-ibig. Amen? Alam niyo, nung una nakita ko yan, marami akong kilalang mga Kristiyano nung araw na nagbigay ng buhay sa Panginoon kasi dati siyang ex-convict, nabilanggo sa Muntinlupa. Pagkatapos, nung nakalaya, kasi doon sa bilangguan, may nakapag-share ng gospel, nakita niya napakalaki pala ng kanyang kasalanan. At napakapalad niya, sabi nung tong pastor na to, yung iba kilala itong pastor na to eh. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa yung pastor na yun o anong nangyari. Pero kita mo yung yung pagbibigay buhay niya. Matapang siyang ipinangangaral ng ebanghelyo dahil tumatanaw siya ng utang na loob sa laki ng kapatawaran na ginawa ng Diyos dahil malaki ang kasalanan niya. Ang sabi niya, pag kami ay magnanakaw o magagawa ng anumang hindi maganda, hindi po maliitan, malakihan. Nakwento niya na yung train, kanilang yun, ano bang tawag doon? Hijack ba? Hinijack nila yun, mayroon silang kinuha. Pag pumunta sila sa isang lugar, halos isang baryo, ay halos nila, kinukuha nila yung kung ano man mapapakinabangan nila. So, hindi siya small timer na makasalanan. Kaya sabi ko, yun ang pagkaintindi ko dito, kaya pala siya nagbigay ng malaking paglilingkod sa Diyos at pagbibigay buhay sa Diyos kasi malaki yung kanyang kasalanan. So, yung mga tao na mabait, yung mga tao na hindi ganun kasama ang ginagawa, hindi naman totally nagbigay ng buhay kasi bagaman sumisimba, naglilingkod din sa Panginoon, pero iba pa rin pala talaga yung malaki yung kasalanan. Tapos pinatawad. Kagaya ng babaeng ito. Kagaya rin ng tanong ng Panginoon, sino yung iibig na malaki? Di yung pinatawad ng mas malaki. Praise God. Pero alam nyo, pag naunawaan ninyo ang gospel,
masisira yung mindset ng kaisipang relihiyon. Ang kaisipan ng relihiyon, ganito, kagaya nung pagkaunawa ni Simon, na ang pinatawad lang ng malaki, yung talagang mga makasalanan. Pero hindi natin naiintindihan na kung naunawaan ninyo at nasubaybayan ninyo ang journey ng knowledge ng gospel of Christ, ipinapakita na lahat tayo ay makasalanan. At bakit lahat ng tao kay mabigat na kasalanan, mortal na kasalanan ang nagawa mo kumpara sa pananaw ng tao na mga pangkasamantalang nagkakamali, nagsisinungaling, ganito lang ang kasalanan, bakit parang unfair na sa gospel of Christ, iisa lang ang kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Eternal death. Walang hanggang kamatayan. Ang parusa sa hindi sumampalataya kay Kristo. At ang sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kung paiiralin mo ang human right, ang kaisipan ng tao, sasabihin mo, parang unfair. Yung taong mabait at tumutulong sa kapwa, di ba, balik tayo, 1 Corinthians 3:13, ipamili mo man ang iyong tinatangkilik at ipamigay sa mahihirap, datapot wala kang charity, wala kang pag-ibig, walang kabuluhan. Tama po ba? Dito, relasyon sa tao, gumawa ka man ng mabuti sa kapwa-tao mo, sabi pa doon sa sumunod, at ialay mo man ang iyong katawan para sunugin para sa iba, bayani ka. Pero kung wala kang pag-ibig, ano yung tumutukoy na walang pag-ibig? Ito yun. Wala kang pag-ibig ni Kristo, wala kang pag-ibig ng Diyos, dakila kang umibig sa kapwa-tao mo, pero na wala kang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka lumalim sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi doon, walang kabuluhan. Ang buhay mo, pwede kang para kang batingaw na umaalingaw-ngaw, kilala ka ng kapwa-tao mo, kinikilala ka, nire-recognize ka, bayani ka, pero without charity, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. Pero ang turo ng religion, pag gumawa ka na mabuti sa iyong kapwa, nalulugod ang Diyos. No. Kailangan maliwanag po sa atin ang gospel. At sa gospel, naunawaan natin, kaya napakahalaga nung maliwanag ang bawat bahagi, detalye ng gospel, na lahat tayo sinner. Ano ba sabi ng James chapter 2? Sapagkat ang sino mang gumaganap, pansinin nyo magaling ito ha, bakit papasok tayo na lahat pala tayo pantay-pantay na malaki ang kasalanan natin sa Diyos? Tingnan nyo yan. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, di ba very good yon? 95% ang bait mo. Gayon may natitisod ka sa isa, sabihin natin na ang kautusan ay 10, pero all in all, sabi sa Exodus 613. Ano sabi ng James chapter 2 verse 10? Whosoever shall keep the whole law, ang dami mong nasunod, but failed in one point, nag-failed ka dun sa isa. Ano sabi dyan? He is guilty of all. Bagsak ka na rin saan? Makasalanan ka saan? Sa lahat. Ang laki ng ating kasalanan kahit ang bait mo. At alam natin na walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. So meaning, kung maintindihan natin ang gospel of Christ, mawawala sa atin ang mindset ng relihiyon. Yung karunungan ng tao. Di ba? Kasi pag inunawa natin, ibig sabihin, lahat tayo malaki ang ating kasalanan. Tama? Kung bakit, pag naunawaan mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, ano sabi doon sa Romans 8, sa 5:8?
But God commanded His love toward us. Ang Diyos, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin, samantalang tayo'y makasalanan pa. Lahat ng tao, sinner. Kaya pala sabi ng Ephesians 2:8-9, not by your good works, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Ngayon, kung ang Diyos ay parang tao, na very good naman ito, konti lang ang kasalanan nito, konti lang ang galit ko. At ito, ang tindi ng ginagawa niyang kasalanan sa akin. Wala akong kaamor-amor sa Kanya. Hindi ganun ang Diyos. Kasi hindi ganun ang pamantayan ng Diyos. Iba ang pananaw, ito huwag niyong kakalimutan. Iba ang pananaw ng Diyos. Kung bakit dapat tayo nag-aaral ng Kanyang salita, iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw ng tao. Kaya sabi niya, my ways are not your ways. Ang aking paraan, ang aking daan ay hindi kagaya ng paraan ng tao. Tingnan ninyo. Hindi ko lang matandaan yung may nakita ang Panginoon nung umaga na isang taong walang ginagawa. Ito pong Panginoon na to, meron siyang ubasan. Ang sabi niya doon sa isa, wala ka palang ginagawa. Sige, pumunta ka sa aking ubasan at bibigyan kita ng, halimbawa, let's say, sahod 500. Nag-start siya ng umaga. Nung mga bandang 10:00 na, may namit na naman siyang tao na walang ginagawa. Wala ka palang ginagawa. Kung gusto mo, pumunta ka sa aking ubasan, trabaho ka, at uupahan kita ng 500. So, nagtrabaho ito. Yung pangatlo, bandang tanghali na. Kalagitnaan na ng araw. Ang sabi niya, wala ka palang ginagawa. Kung gusto mo, pumunta ka sa aking ubasan at ikaw ay uupahan ko ng 500. Pumunta siya. So, nagkaroon ng ilan lahat yung worker na yon. Umaga, 10:00, 12:00, bali 3 na gumagawa doon sa loob ng kanyang ubasan. Nung dumating ang hapon, sabihin natin 5:00, awasan na at binigyan na ng sweldo, upa. Nung nakita nung tao na nagsimula nung 8:00 ng umaga, maaga pa, na ang upa sa kanya ay 500 at doon sa pangalawa 500, lalo na doon sa pangatlo 500, nagalit yung nauuna. Hindi ka patas, masama kang Panginoon, masama kang amo. Nakita mo na ako ang mas mahaba ang pinagtrabahuhan. Pagkatapos, pinantay mo lang ako sa pagpapasweldo doon sa nagtrabaho nung bandang kalagitnaan na. Parang tama. Kung sa katwiran ng tao, tama. Tanong ko, sa katwiran ng tao po ba tama? Amen. Pero anong sagot ng Panginoon? Teka. Anong ikinagagalit mo sa akin? Ang sabi ng Panginoon ng ubasan. Ano ikinagagalit mo sa akin? Nagkasundo tayo, nauupahan kita ng 500. Bakit mo sinisilip kung ano man yung aming napagkausapan, wala ka na ron? Tama? Tama. Ganyan ang tao. Ang tao ang daming reasoning, ang daming dahilan. Ingat po tayo. Yun yung ating pinapaksa doon sa Galatians chapter 6. Huwag kayong padaya. Sapagkat kung ano ang itanim ng isang tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nag-ani sa laman, aani sa laman. Pero ito'y may hangganan, may korupsyon, matatapos, temporal. Ang mag-ani sa Espiritu ay aani sa Espiritu dahil ito'y walang hanggan. Amen? Kapag naunawaan natin talaga ang gospel of Christ, ito yung kanyang pag-ibig. Na dito, wala tayong ginawa. Ito, si Jesus ang gumawa para ka naging matuwid, kaya ka naging anak. Ito na yung pangarap ng Diyos. Buhat pa sa masimula, malimit nating binabasa yung Ephesians 1, 4, and 5. Tingnan nga uli natin. Ang sabi diyan, ayon sa pagkapili niya sa atin. Ito yung pamantayan ng Diyos sa Kanya bago pa itinatag ang sanglibutan. So, bago pa itinatag ang sanglibutan, ito na yung nasa pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maging mga banal.
at mga walang dungis. So dito, maintindihan natin na talagang hindi natin kayang maging banal sa pagsunod sa kautusan. Dahil ang proseso niyan, 100% according to James chapter 2, verse 10. Di ba? Hindi talaga pwede tayong ariing ganap sa pamamagitan ng ating gawa, performance, kung hindi sa biyaya. Dahil itinalaga na ng Diyos before the foundation of the earth, sabi diyan, na tayo ay maging banal, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nakukuha niyo po ba? Hindi tayo magiging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kung hindi, upang tayo ay maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya, sa harapan ng Diyos, sa pag-ibig niya. Yan. Kaya napakahalaga ng charity ng Diyos na ito ang importanteng dumating sa buhay ng isang tao. Tuloy. 5. Na tayo ay itinalaga niya ng una pa. Isipin ninyo, nung una pa, hindi pa nililikha ang mundo, wala pa ang tao. Yun na yung nasa isipan niya, yun na yung plano niya. Para maranasan ng tao ang pagkukupkup na tulad sa mga anak. Para ikaw ay maging anak ng Diyos. Diba? Tayong lahat ay children of God. Ay ano? Sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pamamagitan nito, nung kanyang pag-ibig, sa ganang kanya, ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Ganun ka-importante na maintindihan natin ng maliwanag. Hindi yung basta namatay siya para sa atin, pero parang hindi mo pa rin maunawaan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Kasi, iibigin mo ang Diyos pagkatapos niyang ibigin tayo. He first loved us, di ba? Inibig niya muna tayo bago ka matutong umibig sa Diyos. Ang problema dito, kapag hindi naging maliwanag sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka magre-response. Paano mo maintindihan ang pag-ibig ng Diyos? Kailangan madeclare ang gospel of Christ sa isipan ng isang tao. Maging maliwanag sa Kanya. Maintindihan mo na yung sinasabi ng Korinto, if our gospel be hid, kung ang ebanghelyo ay natatalukbungan, hindi maliwanag, natatalukbungan lang ito sa mga naliligaw. Tandaan niyo ba yung turo ni Brother Reyno last Sunday? Kapag ang iyong taga-akay ay malabo din ng gospel, bulag, ang kanyang inaakay, pareho silang mahuhulog sa hukay. Bakit? Kailangan maliwanag ang ebanghelyo. At ang ebanghelyo, spiritual. Iba yung physical na buhay. Iba yung spiritual na buhay. Naipaliwanag ko po sa inyo yung sino mang umibig sa kanyang asawa, anak, magulang, kaibigan, kasintahan, o komunidad, nang higit sa akin, ay hindi pwedeng sumunod sa akin. Kaya sabi ko nga, habang lumalalim tayo sa ebanghelyo, may time, hindi lahat ng pamilya nagkakaisa sa pananampalataya. Di ba? Totoo naman yun eh. Pero iyak ng puso ng isang magulang, iyak ng isang puso ng isang Kristiyano, sana ang aking buong sangbahayan maligtas. Pag maliwanag sa iyo ang gospel, may time, iba ang belief nung anak mo, iba ang prinsipyo nung kasama mo sa paniniwala mo sa liwanag ng ebanghelyo. Kung ang isang tatay o nanay nakapokus talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maliwanag sa kanya yung paniniwalaan niya, pipilitin niya ngayong akayin ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa. Paano kung iba pa rin ang pananampalataya nila? Paano kung iba pa rin ang prinsipyo nila? I-give up mo ba ang pag-ibig mo kay Kristo para lamang kayo ay magkasama-sama? Hindi mo dapat i-give up. Ibigin mo pa rin siya, mahalin mo pa rin siya, gawin mo tungkulin mo, ang responsibilidad mo, pero wag mong bibitawan ang pag-ibig mo sa Diyos.
sapagkat yun ang pinakamahalaga. Sapagkat sa oras na binitawan mo siya at sumama ka, ang pinahalagan mo ay yung relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kaibigan, lalong hindi mo siya maaakay at mahihila. Tama? Tama. Kasi hindi naman ibig sabihin makikipag-away ka eh. Hindi ko lang talaga i-give up kung ano yung aking relasyon sa Panginoon at pag-ibig sa Panginoon. Pero maraming turo ng relihiyon, laging pag ito ang focus ng salita ng Diyos ay inia-apply lamang sa physical na pamumuhay, mamamali po tayo. Sana maintindihan ninyo. Dito, magkakaroon ka ng tanaw ng utang na loob sa sino mang mga tumutulong sa iyo. Wala namang masamang tumanaw ng utang na loob sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo. Wala pong masama. Pero wag mong pahihigitan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil minsan, nadadamay at nababaliwala yung pagmamahal ng Diyos. Ano sabi ng John 15? Walang hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kailangan po magliwanag sa atin ang laki ng pag-ibig ng Diyos. Kung sa tanaw din lamang ng utang na loob, eh dito na ako pupunta. Hindi naman nawawala na may tumutulong sa akin. Ang aking mga kapatid, tumutulong yan. Tinatanong ko yung utang na loob, ipinapanalangin ko. Ang aking mga mahal sa buhay, tumutulong yan. Yung buhay, relasyon sa lupa, hindi po dapat yan mawala. Pero higit sa lahat, huwag mawawala yung ugnayan natin sa Diyos. Amen? Amen? Ang inibig or pinatawad ng malaki, umiibig din yan ng malaki. Amen? Tanong, iniibig niyo po ba ang Panginoon? Alam niyo yung awit kanina, maganda yun eh. Buong buhay ko, alay ko sa iyo, pag-ibig ko sa iyo. Pati kinabukasan ko, na andoon para lamang kay Kristo. Yun yung pinakamaganda. Na sa lahat ng buhay natin ngayon sa lupa, kapag naging maliwanag sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, magiging totoo ka sa lahat ng gagawin mo. Lahat ng gagawin mo out of love. Out of faith, yung pagtitiyaga mo, pagtitiis mo. 1 Thessalonians 1:3, dito tayo magwawakas. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa. So meron tayong mga gawa. Saan nanggagaling ang ating gawa? Sa pananampalataya. Ang sabi ni Irene kanina, ang sabi ni Paul, mas marami akong nagawa kaysa sa kanila. Totoo naman yon. Kaya maraming naisulat si Apostol Pablo. Maraming ministering nabuksan si Pablo. Efeso, Corinto, Galacia, ang dami. Sabi niya, mas marami akong pagpapagal. Hindi yun dahil sa akin. Dahil sa biyaya. Kaya kapag ikaw ay talagang nagliwanag sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka matitisod. Kahit anong mangyari, gagawa ka. Ang inyong gawa. Bakit? Saan mo hinuhugot ang iyong paggawa? According to faith, sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Bakit ka nagpapagal? Meron ba tayong pagpapagal? Yes, yung labor natin is out of love. Ang ating pagpapagal sa pag-ibig. At ang ating pagtitiis, nagtitiis ba ang Kristiyano? Yes. Meron tayong mga sufferings, tinitiis habang nabubuhay sa lupang ito. Nagkakaroon ka ng problema, meron ding failure, hindi lahat ng pangarap natutupad, pero hindi nawawala ang pag-asa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pagtitiis saan? Sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat dito yan ang hinuhugot. Kaya yung bukas mo, yung buhay mo, puro out of love, out of charity na ginawa ni Kristo Jesus. Hindi ka natitisod. Alam nyo, last Thursday, tinanong ako ng mga kabataan, Pastor, ligtas po ba yung tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo? Pero nung may dumating na hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, nangyari,
yung hindi maganda, na-prostrate siya, nanlamig siya. Sabi ko, bakit siya nanlamig? Dahil nga po sa nangyaring problemang hindi maganda. Parang si Job, naalala ko yung buhay ni Job. Ang tanong ko, naintindihan niya kaya yung gospel? Kasi ito, ginawa to sa espiritu eh. Spiritual ito eh. Hindi mo dapat iugnay itong, pag malinaw sa iyo ang gospel, kung ano man minsan ang mangyari sa iyo sa physical, okay, nananalangin tayo, protection, maging maayos, ingatan tayo. Pero may mga dumarating hindi natin ina-expect na dumarating sa buhay natin, pagbibigay ng kalungkutan. Pero pag maliwanag sa iyo ang gospel, hindi ka bibitaw. Hindi ka manlalamig. Ang malungkot kasi, sa ating mga pasimulang aral, laging inire-relate ang biyaya ng Diyos sa physical. Kaya pag may nangyaring hindi maganda sa physical, sisisihin ang Diyos. At maaapektuhan yung kanyang relasyon sa Diyos. No. Ito, pag naintindihan mo, dito mayaman ka na, pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Tandaan ninyo, ito talaga yung power. At alam mo yung kaligtasan in the spirit. Kasi sa lupang ito, bakit si Pablo, sa kabila ng naunawaan niya ang gospel, ang tindi ng death threat, ang tindi ng mga dinadanas niyang pagtitiis, ang tindi nung namatay siya, pinugutan ng kanyang ulo. Siguro isipin mo, blessed ba yun? Ba't gano'n na nangyari sa kanya? Pero pag inunawa natin, talagang dapat hiwalay mo to. Ang pagpapala ng Diyos, pagpapalang espiritual. At dito, ang malimit ko sabihin, hawak ng Diyos ang buhay mo. Kung ano man problema ang dumating sa buhay mo, kung gusto ng Diyos na mabuhay ka at gagamitin ka, lalo na kapag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, nagiging kagamit-gamit ka sa body of Christ, anumang sakit na dumating, anumang krisis ang dumating, kaya niyang pahabain at panatilihin, i-maintain ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen?